Ako po si Leslie K. Manangkil, galing sa Baitang 12 ng STEM-A. Sa panahon ng pandemya, ang mga sektor ay humarap sa mga pagsubok na kinakailangan ng may maagarang solusyon. Isa na dito ang pagtatag ng online learning at palitan ng tradisyonal na face-to-face classes. Kaya't sang-ayon ako sa itinatag na online learning dahil binibigyan nito ng pagkakataong mag-aral muli nang hindi naaapektuhan ang kanilang kalusugan. Ayon kay Galit, taong 2022, maraming mag-aaral ang nakaranas ng kahirapan lalo na sa panahon ng pandemya dahil sa kakulangan ng internet connection. Dahil dito, maraming mag-aaral ang napag-iwanan sa kanilang pagkatuto at maging sanhin ng pagkakaroon ng mababang marka. Ang paggamit ng module ay hindi na bago sa larangan ng edukasyon. Ayon sa pag-aaral ni Naboya taong 2016, epektibo rin ang paggamit ng module sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay naging gabay sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Ito ay pansariling gawain kaya't hindi na ito kinakailangan ng access ng internet. Ayon naman kay Toquero taong 2020, kaakibat din ito ang pagsibol ng mga learning management system na nagbibigay daan sa mga synchronous at asynchronous na pagkatuto. Ito ay hinihiwalay ang pagtuturo sa dalawa na kung saan kaya ng isang mag-aaral. Sa synchronous, dito makikita ang pagtuturo na virtual na pamamaraan. Sa kabilang dako naman ang asynchronous at ang paggamit ng mga materyales na papel. Sa kabuuan, maaari pa rin natin makamit ang kalidad na edukasyon na hinahangad natin. Kaya't sang-ayon ako sa pagtatag ng online learning para sa mga mag-aaral upang hindi na kumalat ang sakit at mauna natin ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral at mga guro. Maraming paraan upang makayanan ang mga pangunahing suliranin ng online learning. Kabilang na dito ang mga modules na para sa mga bata at paghiwalay ng synchronous at asynchronous learning. Upang lahat ng mag-aaral ay hindi mapag-iwanan sa pagkatuto at lahat ay makakuha ng mataas na marka.